Cancer journey sharing in the face of diagnosis and treatment. Breast cancer to be presented by Diane Montero. Good morning everyone. I am Diana Montero. Gusto ko lang po din sana mag-share sa inyo ng aking journey. Meron din po akong stage 2 breast cancer. Nakapa ako dito sa left breast ko noong October 2024 at nagpa-doctor ako agad. So, nagsagawa ng mammogram at sonogram and may result siyang 1.7 cm. So, agad ako naghanap ng doktor na surgeon at the same time onco. So, may friend ako na ang wife niya na operahan sa breast din. So, si doktor na to ang kanilang doktor. Sabi niya sa akin, i-chat mo to, ito messenger niya. Ngayon, cancer-free na rin yung wife ng friend ko. So, ito, si Dr. Rinaldo Hoson po. Nag-chat ako, sabi ko, Doc, I need your help. So, I was expecting na sunod na araw pa niya ako replyan or else hindi, or 3 days. Kasi alam ko, mga doktor busy sila. So, nagulat ako, sobrang natuwa ako na in the middle of the night, nag-chat si Dr. Hoson sa akin, nag-reply, sabi niya, sige, punta ka sa Maddox. May clinic ako sa May 22. Sabi ko, sige po, Doc. Before a day ng pagpunta ko, nag-chat ako, sabi ko, Doc, I am sorry, hindi ako makapunta. Wala po ako pambayad, na out of budget po ako. Sabi niya, wag mo na munang alalahanin yan. Ang importante ma-check up na kita, kaya bukas na bukas pumunta ka sa klinik ko. So pumunta ako, chinek ako ni Dr. Hoson. Ngayon, nakapa nga niya dito. At nakapa pa talaga niya yung sa kilikili ko. So sabi ko, buti na lang, in-encourage mo ako, Doc, na magpunta na sa'yo. Ngayon, thank you talaga, at may nakita pa talaga siyang lymph node na sa kilikili ko. Nagsagawa na din si Dr. Hoson ng fine needle biopsy sa akin. So, nag-result siya ng suspicious for malignancy nga. So, sabi niya sa akin, i-schedule na kita sa PGH ng operation agad. So, tinulungan pa rin ako ni Dr. Hoson na magkaroon ng slot doon for operation sa PGH. So, nag-discuss kami regarding bayaran, regarding anong sitwasyon. So, syempre, kailangan natin muna malaman kung magkano bayaran natin. So, nag-discuss kami. Sabi niya sa akin, bayaran mo lang yung hospital. Bayaran mo lang yung anesthesiologist. So, yung PF ko, tsaka na lang. Basta ma-operahan lang muna kita. Basta maging maayos ka na muna. So, sobrang thankful talaga ako kay Dr. Hoson. Kasi po, Doc, bihirang makakita ng doktor na kagaya niyo. So, nag-set up kami ng June 26 for operation. June 26 ng umaga, nag-chat si Dr. Hoson sa akin kung naka-admit na ako. Sabi ko, yes po, Doc. Hanggang doon, talagang guided niya ako. Sa kahabaan ng araw na yon, hanggang gabi, wala pa akong swero. Yung mga kasama ko doon, may mga swero na naoperahan din kinabukasan. Sabi ko, bakit wala ako swero? May lumapit sa akin nurse. Sabi niya, ma'am, kayo si Diana Montero. Nagbilin po si Dr. Hoson sa nurse station na huwag kayo magpalagay ng swero or hindi muna kayo lagyan ng swero para hindi kayo mahirapan kumain, gumalaw, matulog, even maligo. Sabi ko, ay wow, ang galing naman. Kasi usually pag nasa admission tayo, nilalagyan tayo ng swero, lalo na pag operation. So, natuwa ako. 27 ng June, pumasok na ako ng operation. So, hinanap ko kaagad si Dr. Hoson. Nakita ko siya nakaupo. So, tuwang-tuwa na ako. Natanggal na yung takot ko, yung kaba ko, yung alinlangan ko. Nandoon na yung buong trust ko. Sabi ko, Lord, this is it. Andito si Dr. Hoson para sa akin. So, pagpasok niya ng operation, hinawakan ko agad yung kamay niya. Para safe na ako. Feeling safe talaga ako. So, nag-pray kami. Nakatulog na ako. May gumising na sa akin. Sabi niya, Dayan, gising ka na. Okay ka na. Hindi ako magkagalaw, hindi ako makadit na mata ko, pero nag-respond ako. Parang gusto ko siyang yayakapin na, thank you po, Doc, talaga. Ginagising ako.
So sabi niya, balik ka na sa room mo maya-maya. Okay. The next day, nag-teleround pa talaga si Dr. Hoson sa akin to check me again. Kamusta pakiramdam ko, kamusta sugat ko. Sabi ko, I'm very much okay talaga, Doc, for your care. I'm so very thankful talaga kay Dr. Hoson. So, sabi niya, sige, kinabukasan, uwi na kayo. So, guided pa rin kami hanggang doon sa mga papers namin and payments. So, then, nakalabas na kami ng maayos. Ngayon, bumalik ako after 2 weeks, nagkaroon ako ng result na meron nga talagang stage 2 breast cancer. At nagsagawa naman si Dr. Hoson ulit ng treatment plan. So, nag-result ako ng ER positive, PR positive, at HER2 negative. Sabi niya sa akin, napakaswerte mo at very good ang inyong result. Sabi niya, sige, hormonal therapy ka lang. Hindi mo kailangan ng chemotherapy, radiation therapy, lalo na kapag walang out of budget ka pa. Sabi niya, okay ka na sa treatment ng hormonal. So, niresitahan ako ni Dr. Hoson ng tamoxifen. Mababang gamutan is 5 years to 10 years. At ngayon, yan ang tinitake ko. So, meron kaming monthly check-up. At the same time, in-encourage ni Dr. Hoson, lalo na ako din, na mag-self-breast check-up every taking a bath. Para lang may self-check-up ka din. So, sabi ko sa kanya, Doc, after 2 weeks, nagbalik ako ulit. Tinanggal na niya yung tahi ko. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, Doc, how to take care may sugat. Sabi niya, just simply wash your wound with ordinary soap and water during bath every day. That's it. That's simply it is. Sabi ko, ay, grabe. Tapos, sa ngayon, meron kaming monthly check-up together with Dr. Ray Benjamin Hoson. Thank you so much din, Doc. So, dalawa sila mag-ama, yung doctor ko na nag-check up monthly sa akin talaga. Very thankful ako sa kanila. Thank you so much pag taking care of me, hindi lang sa akin, sa inyo lahat ng mga pasyente nyo. Talagang alagang-alaga nyo kami, Dr. Ray Hoson and Dr. Ray Benjamin Hoson. Sana po pagpalain kayo ng mahal ng Panginoon. Ingatan din yung inyong mga health para sa amin inyong mga pasyente. Thank you so much talaga. God bless you.